Bumabati kami sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa ating pong ginagawang pag-aaral ng mga salita po ng Panginoon Diyos. Sa ating pong episode 129, ang ating paksa ay Make Disciples of All the Nations. Yan po ay quotation na galing sa aklat na sinulat ng Ibanghilistang si Mateo sa 28 ng aklat ng Mateo. Kapatid na Henry, kumusta brother? How are you doing, brother? Magandang gabi po, Brother Erning. Kumusta po kayo? Oh, mabuti naman, yeah. Ngayon, bago tayo magpatuloy, habang ang kapatid na Jeriel ay at bago siya dumating, tayo muna ang siyang mag-uusap na dalawa at ipagpapatuloy ninyo ang inyong naging karanasan kasama ng ating ng pamilya ng ating kapatid na Iranyo noong sila'y nandito pa sa ating lugar. Bago tayo magpatuloy, kapatid na Henry, tayo muna ay mananalangin. Ama namin Diyos, Ama, Yahuwa na makapangyarihang kapo sa lahat, nag-aalay kami ng patuloy na pagpapasalamat sapagkat patuloy mo naman kaming binibigyan ng pagkakataong gaya nito upang ang amin po na tungkulin ay amin maipahayag ang iyong mga salita ay maipagpatuloy sa hangarin po namin na ito po ay makarating sa iba't ibang panig ng mundo upang madinig nila ang panig mo, ang mga katotohanang hindi naman binabasa at ipinahahayag lalo na sa amin pong pinanggalingang iglesia. Hinihiling namin na sana'y maging bukas ang pag-iisip ng mga tagapakinig sapagkat kung bukas ang pag-iisip namin ay magkakaroon ito ng pagkakataon para aming maintindihan ang mga aral mo, ang ibig mong ipaunawa sa amin na ito ang mahalaga upang kami makasunod sa iyo at sa iyo lamang. Pakipatawad po ang aming mga pagkakasala at patuloy mo kaming iugnay sa espiritu ng iyong bugtong na anak, espiritong mapagmalasakit, mapaglingkod, masunurin sa iyo hanggang sa kanyang kamatayan. Umaasa kami, dininig mo po ang aming panalangin, ang lahat ay aming hinihiling sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Okay, kapatid na Henry, pwede na nating ipagpatuloy ang inyong naging karanasan sa pamilya ng ating kapatid na Iranyo nang sila'y narito sa atin. Magandang gabi po. Malinaw po Ano ba po? ang aking audio? Maliwanag, kapatid na Henry. Ayun po. So nabanggit po natin na pag-usapan ho natin yung mga ginawa natin, yung kasaysayan. Hindi po para pagmalaki or isumbat, di ba? Kundi para kapulutan ng mga aral. Kasi natutunan po natin, di ba, yung pagtulong sa kapwa. Mahalaga po 'yun eh. And Tama. maraming paraan po para makatulong po tayo sa ating kapwa, no? Merong mga, halimbawa, kamag-anak po tayong nangangailangan sa Pilipinas, kung meron naman tayo, nagpapadala po tayo kahit konti, ano po, para Tama. makatulong sa kanila. Dito naman sa ating bansa, maraming paraan para makatulong. Yung ginawa po natin noong 2014-15 hanggang 2019 or 2020, yun, isa ring bahagi po yun ng ating pagtulong. Wala po ano yun. Wala po tayong in-expect na kapalit. Ano po. Maraming paraan para makatulong sa iba-ibang tinatawag natin na charitable works. Ano po. Merong iba, pwede silang tumulong dun sa mga tinatawag na animal shelters. Ano po. Mhm. Na ang iba ron ay pag hindi sila tinulungan yung mga, halimbawa yung mga aso ron ay pwede silang tinatawag na put down, no?
And ang dahilan kasi nun dahil sa minsan kulang sila sa budget, hindi nila mapakain yung bilang ng mga nandun sa kanilang tinatawag na shelter. Kaya wala silang choice kundi um, yun, i-put down nga yung mga ibang aso. Kaya isa ring pagtulong yun. Minsan Brother Erning, di ba, kung may nakikita tayo mga tinatawag na homeless nasa kalye, makikita naman natin kung sino yung mga totoong homeless tsaka yung parang ano lang, yung parang nagpe-pretend lang Kukuha. na homeless, ano po. Tama. Ang maaari natin maitulong po sa kanila ay kung meron tayo mga extra kasuotan, mga damit, lalo ngayon po, Brother Erning, taglamig na, ano po, Hmm, taglamig na at yung iba nakikita natin wala silang masyadong mga kasuotan na pwede sa matinding ginaw, ano po. ginaw. So, pag napadaan tayo, abutan natin. Ito po, ang mga damit na ano, pwede nyo isuot. Ano po, jacket. Pwede nating bili sila ng McDonald's or hot coffee, whatever. So, yun. So, yung ginawa po natin na napag-usapan natin ng mga nakaraang linggo, yun po ay bahagi ng ating ano, parang tinatawag natin ng Good Samaritan. Ano po. Yun ay hindi naman natin ginawa dahil lang sa turing natin sa kanila special, kundi ginawa natin yung bilang pagtulong sa mga tao. Siguro kahit sinong tao na maaari nating tulungan, gagawin din natin yun. Ano po? Tama yun, tama. Kaya hindi ito yung parang, oh, ginawa nyo lang yun dahil special sila. Di po. Siguro totoo yun sa marami, pero tayo ginawa natin yun dahil sa parang yung meron tayong yung inherent na sa loob natin yung pag-uugali na natutunan natin ano po sa mga naunang lingkod ng Diyos, matulungin na hindi natin kailangan tong i-broadcast sa maraming tao. Ano po? Ngayon, Tama. ang nakakakita na lang po sa ginagawa natin, siyempre, ang ating Ama nasa langit, ang Panginoong Yahushua, at hindi naman tayo nag expect po ng kapalit sa ginagawa nating mga pagtulong. Ano po, Brother Erning? Tama yun, tama. Katulad nung ginawa natin sa loob ng ilang taon, hindi po tayo hindi natin ginamit yun para makakuha tayo ng mga pabor or ng tinatawag na special treatment. No? Kaya nakita natin na maayos ang kalagayan ng ating tinutulungan, masaya rin po tayo, di ho ba? Tama. Nakita natin na sila ay safe, malayo sa yung mga nagtatangka sa kanilang kaligtasan o sa kanilang buhay. Masaya po tayo doon, di ba? At hopefully manatili silang safe, ano po? At sana po maging maayos uli ang kanilang o mabalik sa normal yung kanilang kalagayan, Brother Erning. Tama yun. Kaya yung ating ginawang yun, mga mahal na kapatid, ay ibig naming ipaalam sa inyo na hindi sapagkat sila ay gaya ng binanggit ng kapatid na Henry ay espesyal, no? Ang totoo, kalalabisan mang banggitin ito, pero hindi lang sila ang ating natutulungan, kapatid na Henry, at tayo mismo ay tumulong din sa iba nating mga kapatid na nagdaranas ng mga matitinding kalumbayan at talagang nangangailangan ng pinansyal na tulong. At yan ay ating ginawa sapagkat bahagi po yan sa pagiging disipulo ng ating Panginoong Yahushua. Sapagkat pag sinabing disipulo ka ng ating Panginoong Yahushua, ang ating sinusunod yung kalooban o iniuutos ng ating Panginoong Yahushua. Sapagkat ang isinugo ng Ama para ating makilala una ang Diyos at ating malaman ang kalooban ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua, Hamasiya. Sa ating pinanggalingang relihiyon at maging sa ibang relihiyon ay yan ay palasak na kung tawagin ay Hesu Kristo, no? Sa atin naman ay Yahushua Hamasiya. Ha? Kaya dito sa ating pong pag-aaralan,
Ito isang quotation galing sa Mateo, "Make disciples of all the nations." Bago umakyat ang Kristo sa langit, ano po ang iniutos niya sa kanyang mga disipulo? At yung bang ating pagtulong na yun ay may kinalaman ba yun sa pagiging disipulo ng ating Panginoong Yahushua? Mabuti siguro basahin natin ito, itong nakasulat sa aklat na ng Ebanghelistang si Mateo sa 28:19 hanggang 20 sa Amplified. Ayan. Go therefore and make disciples of all the nations, help the people to learn of me. Believe in me and obey my words, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you. And lo, I am with you always, remaining with you perpetually, regardless of circumstance and on every occasion, even to the end of the age. Dito kapatid na Henry, no? Ito'y tagpo na bago ang Panginoong Yahushua ay iwan niya ang kanyang mga apostol, mga alagad, no? Sinabi niya sa kanila na go therefore and make disciples of all the nations. Kaya gusto ng Panginoong Yahushua, iniutos niya sa mga alagad niya na gawing disipulo niya ang lahat ng bansa. Paano po 'yon? Paano magiging disipulo ng Kristo ang lahat ng mga bansa o ang sangkatauhan? Ang sabi niya sa mga apostol, help the people to learn of me. Hindi niya sinabing help the people to learn about you or about Apostle Paul, about Apostle Peter, hindi ganon. Ang sabi niya, help the people to learn of me. Ano pa? Believe in me. Hindi niya sinabing believe in you, Apostle Peter or Apostle John or Apostle Paul. No. Ang sabi niya, believe in me. At ano pa? And obey my words. Hindi niya sinabing obey your words, Apostle Paul. No. Para tayo maging disipulo ng ating Panginoong Yahushua, ang ating pong dapat na matutunan at ating dapat na sampalatayanan at ang dapat nating sundin ay ang tinig ng Panginoong Yahushua. Kasi yung ipangangaral ng mga apostol ay aral ng Kristo eh. So pagka tinanggap natin ang aral na kanilang ipinangaral, ang ating matatanggap, hindi aral ni Apostol Pablo, hindi aral ng Apostol Pedro, hindi aral ng iba pang mga apostol, manapa aral ng Kristo. At ang sabi po diyan ay maliwanag na ang sabi, baptizing them. Kaya pagkatapos ng tao'y maturuan tungkol sa Kristo, sumampalatay sa Kristo, sumunod sa tinig ng Kristo at utos ng Kristo, they have to be baptized. At saka ang sabi, teaching them to observe everything that I have commanded you. Kaya hindi lang sapat na nakinig, kailangan sundin ang iniutos ng ating Panginoong Yahushua. At anong kanyang pangako? I am with you always, remaining with you perpetually, regardless of circumstance. Ano man ang kalagayan, pagka ating itinuturo, at tulad ng iniutos ng Kristo sa mga alagad, magiging kasama natin siya on every occasion, even to the end of the age. Yan kapatid na Henry, no? Anong ating masasabi diyan sa talatang yan? Maganda po yung talata na yan eh. Very inspiring, ano po. Na diyan tinuturo talaga sa atin yung pag-ibig, ano po. Tama. Ang pagsunod sa ating Panginoong Yahushua, napakahalaga nun. Ngayon, ang inutusan niyan kapatid na Henry ay sa aktual na sa talatang yan, sa tagpong yan, ay ang kanyang mga apostol. Ang tanong natin ay eto ngayon. Mayroon bang pagkakataon na itinuro at na natukso ang mga apostol na ituro ang sa mga tao na sumunod sa kanila imbes sa Kristo? Was there a time that the apostles were tempted to teach the people to follow them instead of following the commandments of our Lord Yahushua? Let us read in the next slide in Acts 5:29. Ayan. Pakibasa natin, kapatid na Henry. Then Peter and the apostles replied, we must obey God rather than men.
We have no other choice. Ito po ay sinabi ng mga apostol, no? At diyan ay si Apostol Pedro binabanggit. Ang sabi, we must obey God rather than men because they believe that God's authority is supreme over the authority of men, even if it means facing consequences from earthly leaders. Kasi diyan po sa talatang yan, no? The apostles were asserting that their primary allegiance is to God. Ang kanilang loyalty ay sa Diyos. And they are obligated to follow His commands. Ano? Even if it conflicts with human laws or expectation, kapatid na Henry, no? In this context of the book of Acts chapter 5, this statement was made, Brother Henry, when the apostles were being persecuted for their faith. Okay, highlighting their willingness to endure hardship for the sake of obeying God. While prioritizing God's will, this doesn't mean disregarding all human laws. It signifies that when there's a direct conflict between God's commands and human rules, one should choose to obey God. We must obey God rather than men. No, kapatid na Jeriel. Nandiyan si kapatid na Jeriel. Kumusta kapatid na Jeriel? Okay po. Okay. Ngayon, tuloy tayo sa ating pag-aaral. Ano po, mga kapatid? Ngayon, sa panahon ng mga apostol, sapagat ang sabi dapat ay i-prioritize ang pagsunod sa Diyos, sa utos ng Diyos, kaysa utos ng mga tao. Ano po? Mayroon bang pagkakataon noon na there was a division or factions among the followers of our Lord Yahushua? Let us read in the book of 1 Corinthians 1:10 down to 13. Ito ho nakasulat. Ang nagsasalita rito ay si Apostol Pablo. Dito po sa Holman Christian Standard Bible, sa 1 Corinthians chapter 1 verses 10 to 13. Now I urge you, brothers, in the name of our Lord Yahushua Christ, that all of you agree in what you say, that there be no divisions among you, and that you be united with the same understanding and the same conviction. For it has been reported to me about you. Dito, kausap ni Pablo ang mga kapatid sa Korinto. Nang sabi niya, for it has been reported to me about you, brothers, by members of Chloe's household, that there is rivalry among you. So nagkaroon po ng rivalry among sa brethren doon sa Korinto, no? Nireport yan ng sambahayan ni Chloe kay Apostol Pablo. Ano ang division na yon na nangyari? Alagad na yan, ha? Mga alagad na yan. They are the disciples of our Lord Yahushua already, but there was rivalry among them according to what we are reading. Anong sabi ng iba? Sa 12, ang sabi, what I am saying is this, each of you says, I'm with Paul. That is equivalent to saying, I am one with Paul. Or I'm with Apollos. Or I'm with Cephas. Or I'm with Christ. Is Christ divided? Was it Paul who was crucified for you? Or were you baptized in Paul's name? Kaya dito, mga kapatid, ay maliwanag na panahon ng mga apostol, ang Kristo ay nasa langit na, mga members na ito mga tagasunod na ito. Brothers nga ang tawag sa kanila ni Pablo na nagkaroon ng divisions. Bakit? Sapagkat nagsasabi yung iba na, I am with Paul. Katumbas sa I am one with Paul, I'm with Apollos. Sino yung nagsasabing I'm with Paul? Yung mga tinuruan ni Paul. Sino yung mga nagsasabing I'm with Apollos? I am one with Apollos. Ito yung tinuruan ni Apollos. Sino naman yung mga nagsasabing I am with Cephas? Ito yung tinuruan ni Cephas o ni Pedro. Or I am with Christ. Kaya mga kapatid dito, ating mapapansin na yung mga naturuan ay naiimpluwensyahan minsan ng mga nagturo.
Dahil doon sa rivalry na yon, nagkaroon ng faction, nagkaroon ng divisions amongst the brethren. Bagay na hindi dapat mangyari. Kaya, kailan po magkakaroon ng division? Kapag kami nagsasabi na ako'y kasama ni, ano ba katumbas ng I am with Apollos, I'm with Cephas, I'm with Paul. Katumbas, I will follow Paul. Yun ang katumbas nun eh. Pag binasa nyo sa ibang sali ng Biblia, I will follow Apollos, I will follow Cephas, or I'm with Christ. Kaya yung huling sinabi ng Apostol Pablo na I'm with Christ, yun ang tama eh. Sapagkat, hindi tama na sabihin na I'm with Paul sapagkat ang itinuro ni Pablo, ang itinuro ni Apolos, ang itinuro ni Cephas o ni Pedro ay aral ng Kristo eh, kapatid na Henry. Hindi po ba? Kaya dapat I am with Christ. I am one with Christ. Yun ang tama po. Isipin ninyo, no? Kahit pala mga alagad na, nagkakaroon pa ng faction. Pero sa paano nag-umpisa ang faction? Nung magkaroon na po ng pabor, ay dito ako susunod. Hindi, susunod ako dito kay Apollo. Sabi naman ng iba, dito ako kay Cephas o kay Pedro. Kaya ano ang ginawang pagtutuwid ni Apostol Pablo? Ang sabi niya, is Christ divided? Ang kausap niya mga kapatid ang Kristo ba ay nahahati? Nahahati ba ang Kristo? Was it Paul who was crucified for you? Si Pablo ba ang ipinako sa krus dahil sa inyo? Or were you baptized in Paul's name? O kaya kayo nabautismuhan sa pangalan ni Pablo? Yan ay mga rhetorical question. Nandoon ang sagot. Of course, it was not Paul who was crucified on the cross. It was not him. In his name, the members were baptized. It was in Christ's name, the members were baptized. Kapatid na Jeriel? Tama. Anong ating masasabi diyan, kapatid na mga kapatid, ka Henry, kapatid na Jeriel? Di ba't naganap na sa atin? Ang sinusundan ng mga tiniwalag yung mga ministro. Kaya nagbahabahagi. Kasi nga, naganap sa atin yan Nagaganap at nagaganap yan Kaya tayo, ang itinuturo natin, ang Kristo. Hindi yung ministro. Yung ministro doesn't matter. Okay? Tama. Yun ang nakasulat. We don't matter. What matters are the words of God that are being preached to people. Ang mga tao ganyan, naghahanap lagi ng susundin nilang pinuno. Mas magaling anya yun. Mas magaling anya yun. Nangyari na yun nun, hindi pa nadala. Tinuturo naman yan sa iglesia. Di ba? Pero ganun yung mga iglesia. Lalo na yung mga, sabi nga, yung mga nahiwalay na. Saan? Doon sa iglesia ni Kristo. Di ba nagwatak-watak din? Ba't nagwatak-watak? Paano nga yung mga tao ang sinusundan? Ako kay Pablo, ako kay ganito. Yung iba naman, ako kay one with ako doon sa mga naiwan naman doon. One with ako. Di ba? Doon sa pinuno. Ayan ang nangyayari. Sa halip na one with the Christ, kung kanikin nyo nakikipag one with Yan. Yan ang nagaganap. Hindi nagiging mabuti ang nagiging resulta. Kaya si Pablo, nangyari sa Korinto. Yeah. Maliwanag yan. Sinabi ni Pablo, nangyayari pa rin yan kahit saan. Kaya kita nyo, protestante. Ba't ang protestante, nagsimula sa iisa lang protesters Pagkatapos nagkabiyak-biyak, parang pizza pie. Di ba? Ang daming protestante. Kasi nga, ang sinusundan lagi, yung ministro, yung pinuno. Ang ministro, lagi pa sasabihin, ito tama, ito tama. Hindi, ang tama yung nakasulat. Intindihin nyo kung ano yung nakasulat. Sundin niyo ang Kristo. Hindi nyo susundin ang ministro. Yan ang nangyayari kasi dyan. Kahit sa ang religious organization, ganyan. Kahit na yung Muslim di ba? Merong Sunni, meron ding Shia. Ba't nagkabatak-watak yan? Nagpapatayan. Ba't nagkaganon? Sinunod ang leader. Yan din, yung naranasan din ng unang iglesia, naranasan ng mga apostol. Yan din ang nararanasan ng lahat ng organisasyon ngayon, ng religion.
Kaya, hindi tayo nag-o-organize ng religion. Tinuturo natin, sundin natin ng Panginoong Yahusha. Ang sabi ng Panginoong Yahusha na siyang Kristo, if you wish to become my disciple, then carry up your cross. Deny yourself, carry up your cross, and follow me. Ayun, susundin natin ang ating Panginoong Yahusha. Kaya accurate po yung tanong dyan dun sa 13. Is Christ or is our Lord Yahushua divided? Yeah? Diba? Kasi Yeah. kung siya lang ang susundin natin or sinusunod natin, may iwasan po yung yung tinatawag na uh, cult of Division. personality, yung division, yung ako kay Paul, ako kay Apollos, ako kay Cephas, di ba? Kung lahat tayo ang sinasabi natin, I am one with the Lord Yahushua the Christ. Mas safe po 'yun, di ba? Yeah. Kasi susundan lang natin yung kanyang mga tinuturo Tama yun. Ngayon, anong ibig sabihin ba, mga kapatid, kung mayroong division sa mga kapatiran? Ito, ibig sabihin nun, pag may division. Next slide. For whenever someone says, I'm with Paul, and another, I'm with Apollos, are you not an spiritual people because you're still fleshly? For since there is envy and strife among you, are you not fleshly and living like unbelievers? Masakit pakinggan, ano? Ang mga kausap ng Apostol Pablo ay mga believers, pero pagka ikaw pala ay nagcha-chant na ako ay kay Paul, ako ay kay Apollos, ibig lang sabihin, nagkakaroon ng dibisyon. Ang mga tao noon, ang turing sa kanila, you are unspiritual people. Fleshly. Di ba? Ayun pa, Sa laman. unbeliever. Di ba? Unbeliever, ang sabi. Isipin mo, ang kausap ni Paul, if you could imagine, he was speaking to the believers, to the followers of our Lord Yahushua back during his time, but he told them that you are unspiritual people if there is division among you. If you say that, if some members say that I'm with Paul, I'm with Apollos, and the other, well, you are fleshly, laman. Ang turing sa kanila ni Pablo ay mga unbelievers pa rin kayo. Di ba? Kaya masakit man, pero yan po ang katotohanan Di ba? Sino po yung mga tao na unspiritual? Ito pa, basahin pa natin. Next slide. Before we show the video. Ito pa. Okay, next. Ayan. But the unbeliever does not welcome what comes from God's Spirit. Yan ang mga unbeliever. They does not welcome, but the unbeliever does not welcome what comes from God's Spirit. Kasi unbeliever ka, how could you welcome the Spirit that comes from God? Why? Because it is foolishness to Him. Aba, isipin ninyo, ang Espiritong ang mga bagay na para sa Diyos, para sa unbeliever po ay foolishness para sa kanila. He is not able to understand it since it is evaluated spiritually. We also speak these things not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit, explaining spiritual things to spiritual people. Kaya ano po ang isa pang pahayag ng Apostol Pablo, pagka ikaw po ay hindi spiritual people. Unbeliever ang tawag sa iyo. Hindi mo matatanggap yung mga bagay na sa Diyos. Bakit? Para sa iyo. Kamangmangan yun foolishness para sa iyo. Bakit? Hindi ka spiritual people Kaya kahit ikaw pala ay isang miyembro o tagasunod ng Kristo, tunay na aral lang natanggap mo, pagka meron palang dibisyon, aba, ang turing sa iyo, unbeliever ka. Hindi ka spiritual people. Kung hindi ka spiritual people, you do not expect that you will receive something from God. Ang pagiging ang nangyayari sa mga tao. Kaya nadi-divide dahil doon sa mga namumuno. No? Nangyari nga Sabi nga ito pinag-aaralan natin. Nangyari sa panahon ng mga apostol. Tama. Ngayon, ito, ang ating paksa ay make disciples of all the nations. No? When you say make all the people disciples of our Lord Yahushua, that is the equivalent of it. Ngayon, ang tanong natin,
Sino dapat nating sundin? Kaninong tinig dapat nating tayo makipagkaisa? Sa tinig ng ating Panginoong Yahushua. Sapagkat doon sa unang talatang binasa natin, sa Matthew 28:19 o 18 down to 19 to 20, ang sabi, let us go back to Matthew, Brother JR. Let us give emphasis to what our Lord Yahushua told his disciples before he ascended to heaven. He says, go therefore make disciples of all the nations, help the people to learn of me. Yan ang emphasis doon eh. Ang tuutos niya, to learn of me, to believe in me and obey my words. Kaya para maging disipulo tayo ng ating Panginoong Yahushua, ang tinig na ating dapat pakinggan, tinig ng ating Panginoong Yahushua. Ngayon, sa ating pinanggalingan, kaninong tinig ang kanilang dinidinig? At para kanino sila sumusunod? Kanino ang kanilang loyalty? Dito sa ating panonoorin, pakinggan natin mabuti at tatanungin ko po kayong dalawa kung meron kayong madidinig na pangalang Kristo. Let us play the video. Kaya ako umalis dyan sa iglesia na yan eh. Ito isa sa dahilan. Let us go to our video and nasa public domain na ito eh. Ayan. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you. No divisions among you. No divisions among you. No divisions among you. But that you be perfectly united in mind and thought. Undaunted Behold, all those who are incensed against you shall be ashamed and disgraced. they shall be as nothing. And those who strive with you, And those who strive with you, And those who strive with you shall perish. Progressive. For Zion's sake, I will not keep silent. I will not keep silent. For Jerusalem's sake, I will not remain quiet, I will not remain quiet. till her vindication shines out like the dawn. her salvation Salvation Like a blazing torch, like a blazing torch. I am proud to be a minister of the Church of Christ. Bayan hindi pinabayaan ang tunay na iglesia, the true church, ang iglesia ni Cristo, the Church of Christ. He will never be forsaken. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. God will never leave you. God ay Lord of all. Sir, hindi mo kayo pababayaan ng Diyos. God will never leave you all. we are one with you. We are one with you. We are one with you. so they answered Joshua, saying, All that you command us, we will do. And wherever you send us, we will go. All that you command us, we will do. And wherever you send us, we will go. Sir, we are always one with you po. Mahal na mahal po namin kayo. Dito po sa we are one with EBM. Okay. Dito po sa ating napanood na video, may nadinig ba kayong pangalang Kristo o Yahushua o Jesus, kapatid? Meron sa umpisa, sa pangalan ng Panginoong Yahushua o pangalan ng Panginoong Jesucristo, yun ang sinabi nung ministro nagsasalita. Ewan ko, parang kilala ko mukha no, pero hindi ko na matandaan ng pangalan. So, pero pagdating sa pakikipagkaisa, hindi pakikipagkaisa sa Kristo eh. Ayun, yun ang puntos doon. Hindi pakikipagkaisa sa Kristo ang isinisigaw ng mga ministro. Tapos ang tawag pa, Sir. Sir, Ano ba yung Sir? Master. Di ba? Hindi ba nyo nahalata? Diyan na kayo nahulog. Kaya kami, hindi kami nagre-rebelde. Ayaw namin, napalitan namin ang Kristo. Sapagkat isa lang ang Master, ang Kristo. Hindi Tama. yan. Pinununyong yan, hindi yan. Ang Master, hindi yan ang Sir. Hindi ko tatawaging Sir yan. Bakit? Ang Sir ko o ang Master ko, the Christ.
Di ba? Hindi kami galit sa inyo. Nagdidiin lang kami. Alam nyo, matagal na yung pinalabas na yan eh. Pero ang dating nyo, hindi kayo ministro. Para kayo makikipaggera eh. O di ba? Parang makikipaggera eh. Kala mo, may kaaway ng may kaaway. Eh. Hindi ganyan. Hindi yan ang tinuturo ng Panginoong Yahusha. Ewan ko kung merong pagkakataon sa mga apostol, kapatid na Erning, kapatid na Henry, na ganyan ang ginawa ng mga apostol. Nagsama-samang tinig sila ganyan. Wala po. Na-observe ko lang sa mass chanting na yun, medyo tumayo yung mga balahibo ko at Balahibo, yeah. parang naalala ko tuloy yung yung panahon ng World War II, yung Japanese Imperial Army, pag yung Oo. sabay-sabay silang nagsasalita, di ba? Dahil ready na silang sumabak sa gera eh. Para mamatay at magpakamatay. Ano, Di ba? yan ang ano At dyan. saka, sige, tuloy ka, Henry. Tuloy. Yun lang akin po na-obserbahan, medyo goosebump ba ang tawag doon? Parang Yeah, nakakapatindig, tindig balahibo. Nakakatindig balahibo. Nakakatindig balahibo. Ngayon, kapatid na Jeriel Pero- at kapatid na Henry, bago ka Henry, excuse me, baka makalimutan ko to, ang sabi doon, whatever you command us, we will follow. Kaya doon mismo sa kanilang pinakitang yan sa video na yan, kanilang inaamin na hindi sila disipulo ng Kristo. Okay? Sila ay disipulo ni ABM sapagkat we are one with ABM. Sabi nila. Hindi nga nila, kapatid na Erning, hindi nila sinasabi na yun ang Kristo. Pero yung titulo ng taong yun, titulo ng Kristo. Tagapamahalang pangkalahatan. O sige nga, paliwanag ninyo yung Mateo 28:18. Maliwanag yung nakasulat doon sa 28:18 ng Mateo. Ang sabi ng Kristo o ni Yahusha, nung lumapit siya sa mga apostol, ang sabi niya doon sa kanyang mga disipulo, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at lupa ibinigay sa akin. O sino tagapamahalang pangkalahatan? Base doon sa nakasulat. Ang Kristo. O Si bakit Yahusha. tagapamahalang pangkalahatang iba? Puna kayo ng puna doon sa Papa na di umano nagpapatawag na Ama. Yan namang inyo. Kinukuha yung papel ng Kristo. Ayaw nyo lang tanggapin na mali kayo eh. Di ba? Ayaw nyo lang tanggapin, hindi nyo mabago eh. Eto kami, magsasalita kami ng magsasalita sapagkat napakatagal na panahon, pinaniwalaan namin yan. Pero hindi pala yan ang nasa Biblia. Katulad niyan, ang inyong pakikipagkaisa. Kasama nyo kami dating ministro dyan, pero nag-isip kami. Nag-isip kami. Kaya kayo, hinahamon namin kayo ngayon. Patunayan nyo na nasa Biblia yung sinasabi nyo. Kasi meron silang programa, kapatid na Erning. That's in the Bible. Really? Pangalan na pangalan lang ng Diyos eh. Ano sabi nung isang ministro dyan? Marami daw pangalan ng Diyos pero walang personal name. Oxymoron eh. Di ba? Oxymoron yung... Yeah. Hindi ko sinasabing moron yung nagsalita, pero oxymoron yung sinalita. Kaya Diba? doon sa ating napanood na video, mga kapatid, isa lang ang ako bilang isang conclusion ko doon, hindi sila nagiging disipulo ng Kristo. Sila ay disipulo. Kaya doon ay pinakamahal na mahal po namin kayo. Wow! Yung bang mga katagang yon ay kanilang sinalita patungkol sa Kristo? Never kong narinig yan eh. Maging nung ako'y ministro pa dyan, kapatid na Jeriel, pero pagkatay nananalang, iugnay mo kami sa diwa ng iyong namamahala o ng iyong pamamahala, basbasan mo po ang pinakamamahal naming. Di ba? Na kasama tayo diyan na sabi nga gamitin natin yung salitang napaniwala, na iligaw. Isipin niyo, ang focus natin ay doon sa iisang tao na yon, imbis doon sa Kristong napako sa krus dahil sa kasalanan natin. Imbis doon sa Kristo na siyang isinugo ng Ama para tubusin tayo, kapatid na Jeriel, kapatid na Henry. Ito, sasabihin, may dadagdag ako dyan sa sinasabi nyo. No? Ito, kapatid na Erning, kapatid na Henry. Yung sinasabi nyo na pag nananalangin tayo, iugnay mo po kami sa pamamahala. Sino tinutukoy doon? Ang nasa isip natin no, tao eh. Hindi yung yun. proseso. Diba yung may apelyidong Manalo?
Yun. Di ba? Yeah. Yun. Oh, yung tao na yun. No, kahit noon pa, noong buhay pa yung kanyang ama, yun ang nasa isip natin. Iugnay niya Totoo. tayo sa kanya para maugnay tayo sa Diyos. Isipin niyo yun. Di ba yun ang sinasabi natin? Mhm. Iugnay po kami sa pamamala. Yun, yung tagapamalang pangkalahatan. Para maugnay kaming lagi sa iyo. Eh, ano ba ibig sabihin kapag ugnay? Tagapamagitan. Oh, akala ko ba isa lang ang tagapamagitan? Itinuturo nila yon. Eh bakit sa totoong buhay hindi nila... Siya ng tuturo eh. Okay, magagalit. Maganda yung pinupuna kayo kasi kung totoo kayong tulugang iglesia yan, talagang totoo yan. Sabi nga ng kapatid na Felix Manalo nung nabubuhay pa, di ba? Mhm. Ang iglesia niya, inuusig yan. Sabi nga, natural lang na inuusig ang iglesia. Para niyang batong buhay ang tunay na iglesia. Ayan. Mhm. Habang kinikiskis, lalong kumikinis. Pauulit-ulitin namin yan sa inyo. Eh kaso, hindi kumikinis pag kinikiskis kayo ngayon eh. Bakit? Nadudurog, napupulbos. Hindi makasagot. Kapatid na Erning, bakit? Kasi nga yung itinuro nyo wala sa Biblia. Napansin mo- ko lang doon sa mass chanting, yung meron pa silang sabay-sabay na parang, Oo, yeah, may ganun pa sila. Oo, subukan nyo nga. Hamunin nyo nga yung mga Muslim. parang Manny Pacquiao eh. Hindi, observation lang naman po yun. Kasi kung yun ang kanilang paniniwala, wala tayong magagawa. Yun ang Oo. talagang passionate sila sa kanilang sa kanilang yung Yeah. bang nakita niyo naman yung kanilang yung kanilang mga facial expression talagang No, galit pa eh. Pagalit eh. Galit. seryoso sila Yeah. yun ang Kaya kanilang mga yan. yun ang kanilang paniniwala kaya Alam mo mabuti yung po mga nakita ko ngayon, kapatid na Erning, nakadistino yung sa abroad. Doon kayo magpa-destino, doon sa maraming gulo. Doon, tingnan natin kung magagawa nyo yung mga paganyan-ganyan nyo dyan. Ngayon ito tanong natin, kanino tayo dapat na makipagkaisa? Yung mga katagang I am one with, kanino dapat maging applicable yun at nararapat? Ito po, next slide. Ganito nakasulat sa Galatians. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ like a garment. There is no Jew or Greek, slave or free, male or female, for you are all one in Christ, Yahushua. Diyan tayo dapat makipagkaisa. Kaya yung salitang one, I am one with, dapat I am one with our Lord Yahushua HaMashiach. Hindi I am one with EBM. Sino si EBM? Tagapagligtas ba nyo si ABM, mga kapatid? Yun na nga lang, hindi, tagapamahalang pangkalahatan nga di ba? Sa kanya nga ibinigay lahat ng kapamahalaan Yun ang kanilang paniniwala Kaya tawag tagapamahalang pangkalahatan. Ngayon, sabi nga, kapag pinaniwalaan niya ng tao, mapupunta ka sa pedestal Tingnan mo yung mga naniwala, kasama na tayo dati doon. Di ba? Oo, yeah. At saka hindi maghihirap ang taong ganyan pagka pinaniwalaan ka ng tao. Kaya lang, baka may malabag ka sa batas Sabi nga, mahirap din yan, Katulad nung isang nariyan na nagpakilalang siya naman daw yung anak ng Diyos. Nasaan na kaya yun? Nakakulong pa kaya? Nasa palay ko, hindi na yata dinidinig, nakabilanggo na yata. Ang tanong natin, kung tayo po'y one with Christ, anong katumbas nun? Next slide. Sa 17:21, John. May they all be one. Si Yahushua ito. May they all be one. He's referring to his followers. May they all be one as you, Father, are in me and I'm in you. May they also be one in us, so the world may believe you sent me. Kaya ang katumbas, pagka tayo po ay naging one with Yahushua, magiging one with the Father tayo. Kaya yung mga nagsasabi na sila'y one with EVM, isa lang kahulugan. Mula na magkaroon ng ganong sigaw, kapatid na Jerel, ka Henry, na divide ang iglesia, nagkaroon ng division. Kasi ang pamimilian mo lang EBM, Yahushua. Ang pinili natin ay Yahushua. Di ba? Yun naman ang dapat natin piliin Ang karamihan, ang pinili ay si EBM. Tama. Kaya nagkaroon ng division sa buong iglesia. Kaya doon sa Reddit ex-Iglesia ni Cristo, ilan ang bilang, kapatid na Jeriel, ng mga nangatiwala? Nasa 68,000 yata yun. Yung mga ang nilikha mong division.
Mula nang pausuhin ninyo ang one with EBM, pasensya na kayo, mula nang pausuhin nyo po yun, na bahagi ng iglesia. Marami na naglayasan dyan sa iglesyang yan. Kapatid Hindi, na Jeriel. hindi lang yun eh. Kasi ang pinakamahalagang natuklasan natin, yung doctrinal. Yung doktrina na ipinakain sa atin. Yung ipinakain sa atin doktrina, isang malaking question mark, lalo na yung talaan. Oh yeah, totoo Yung yun. talaan na yun ang malaking question eh. Diyan maraming takot na mga miyembro ng iglesyang yan. Takot na takot sila, baka maburuan niya ako sa talaan. Pag naalis ako sa talaan, hindi na ako maliligtas. Pag-aralan nyo nga mabuti yan, sinasampalatayanan nyo muna. Tignan nyo mga kapatid, kung yan nga talaga nakasulat, wala pong ganyan, wala hong ganyan sa Biblia na may talaan ng mga apostol, itatalakan ng mga apostol para italaka doon sa langit. Yung sinasabing ang tinatalian, tali, T-A-L-I. Pero lumabas sa isip natin, T-A-L-A, tala. O, magkaiba yan eh. O, di ba? Magkaiba yan. Ito, pagsisigawan namin, pauulit-ulitin po namin. Dahil po na ito, doktrina ang aming aatakihin. Sapagkat inaatake ninyo ang doktrina ng ibang reliyon, tatanungin din namin ang doktrina ninyo. Sanggain ninyo. Oh, wag kayong magagalit. Hindi, galit na galit. Sasabihin pa, wag niyo pakinggan yung mga yan. Ay kami dito, ano sinasabi natin, kapatid na Erning, kapatid na Henry? Wag makinig sa ibang No, religion. Makinig kayo. Kumpara huwag kayo. ninyo yung natututunan Malaya nyo. kayo. Yeah. Kumpara kayo. Kaya yung mga taong naging kaisa ng Kristo, siyempre, naging kaisa ng Ama. Ano ang magiging kahihinatnan nila? Ang sabi nga, kung ang ating sinunod ang Kristo, what will become of us? Ito, mangyayari sa atin eh. Ito, sa 3, next slide. Ito, do you not know and understand that you, the church, that refers to the followers of Christ, are the Yan. temple of God? And that Ayan. the Spirit of God dwells permanently in you, collectively and individually? Ayan. If anyone destroys the temple of God, corrupting it with false doctrine, God will destroy the destroyer, for the temple of God is holy, sacred, and that is what you are. Ayan. What will become of those who listen to the voice of our Lord Yahushua, who became one with Yahushua? They become temples of God, collectively and individually. Collectively, temple of God. Individually, temples of God. Kaya dito, hindi na tayo nagtatayo ng templo sapagkat ang una at ikalawang templo na tinatahanan ng Diyos, nawakasan na yun eh. Winasak na po yun eh. Kaya mula Hindi nang mawasak yun, ang sabi ng Kristo, kayo na ang templo. Hindi lang yon, kapatid na Erning. Ang sabi ng Diyos, maliwanag eh. Hindi ako tumatahan sa mga templong gawa ng kamay ng tao. Mabuti, basahin natin yan, kapatid na Jeriel. Baka ayaw maniwala ng iba na yan ay ating biniberbal lang. Sige po. Sino Let us magsishare? read. Share natin, yeah. Ayan. Hanapin natin yan. Sa Anong Acts talata 7. natin babasahin? Acts 7, chapter 7. Ayan. Subukan nating hanapin po yan, ano, mga kapatid, para maintindihan natin yung sinasabi dyan. Maganda kasi yung nagbabasa tayo ng Biblia. Di ba? Ito. Yeah. Sige, Acts 7:48. Yeah. Mag-share muna ako. Share ko yan. Share natin yan. Ayun. Share. Nakikita nyo na po ba yung share ko? Yeah, mayroon na siya. O, ano Yeah. po yan? Acts. Acts chapter 7 verses 47 to 48. Yan. Tingnan natin. Verses 47, 48. Ayun, sabi ng Diyos. But it was Solomon who built a house for him. However, the Most High, Yahuwah, the one infinitely exalted above humanity, does not dwell in houses made by human hands. Teka muna, maghanap tayo ng iba pang salin. Kasi Okay. amplified. Hanapin natin Amplified. yung salin para makita natin yung sinasabi dyan. Tingnan natin dito sa easy. Tingnan natin kung ano nakasilat niya sa easy.
47, di ba? Ayan. Pababa pa, 41 yan. Yeah. Aha, 41 pala yun. Eto pa. Ayan. Yun, house for God. Di ba? Yung Yeah. nakasulat yan. But it was David's son, Solomon, who built a house for God. But he know that God does not live in a house that people have made. A house for God. Meron pang mas magandang salin dyan eh. Kaya Mm. isa natin eh. Tingnan natin. Ito pa isang salin. Siguro tingnan natin sa sa New International Version. Tingnan natin dyan sa New International Version kung ano nakasulat yan. Isa-isahin natin. 47. House din na nakasulat eh. Tingnan natin dito sa New King James. Ayan, 47. Sige, maghanap kayo. Maganda kasi naghahanap tayo. Sasaliksik tayo. Ayan. However, the Most High does not dwell in temples. Ayan. Ang tinutukoy talaga yan, yung house of God, yan yung mga churches, yan yung mga, Yeah. yung mga kapilya na tinatawag. Kasi iba-iba tawag. Kapilya, bahay pagsambahan, bahay ng Diyos, katedral, kung ano-ano katawagan ng tinawag dyan eh. Sabi ng Diyos dito, heaven is my throne and earth is my footstool. What house will you build for me? Sabi ng Diyos. Says the Lord, or says Yahuwah. Or what is the place of my rest? Has my hand not made all these things? Ayun, sabi niya dyan, no? You Ano stiff. tawag? Tingnan natin ano yung you stiff neck. Maganda kasi mag-ano tayo. Sabi stiff neck, baka may stiff neck dahil sa pagtulog eh. Di ba? Tingnan natin dito sa kailan kay stiff neck eh dahil sa pagtulog. Nakatulog sa pagsamba. Di ba? Tingnan natin kung ano yung stiff neck na yun. Eto, sa 47 din yun eh, no? Ayan. 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 You stiff neck din na nakalagay eh. Stubborn people. Ayun, stiff neck. Stubborn. Stubborn Ayan. people, yeah. Ayan. Ibig sabihin, stiff neck ka na, tigas ng leeg mo, tigas ang ulo mo, stubborn ka. Di ba? Kaya yan, tayo ng mga kapilya, pinagmamalaki po namin, bago po tayong bahay sambahan. Di ba? Ihahandog po natin ang kapilya. Kanino mo inihandog? Sa Diyos po. Oo. Sino pinasalamatan mo? Eh di yung po ng aming pinuno, ang laki pa ng tarpaulin. Di ba? Oo, salamat po. Salamat po. Ano po na mo doon, kapatid na Henry, doon sa mga tarpaulin na yon? Mas malaki pa yung font size ng kanilang leader. Sa bagay, hindi ho natin sila masisisi dahil ever since, yun ay tinuro sa atin, di ba? Noon, hindi natin napapansin po yun eh. Hindi naman natin sila sinisisi, kaya lang pinupuna natin ngayon. Yeah. Para di ba? Kumbaga sa brothers, sila. Maraming pinakain sa atin na akala natin, yan ang tama. No? Patitalaan. Tapos kapilya, tayo ng kapilya. Ano sabi ng Diyos? Ang titigas ng ulo nyo eh. Ang sabi ng Diyos kanina, doon sa binasa natin, kapatid na basahin nga uli natin yon yung kanina. Sige, i-share nga uli natin yung kanina na huling the last verse that we read from our Ayan. Ayan sabi ng Diyos linaw. You are the temple, tayo mga templo. Ayaw niya na magtatayo ka pa ng templo. Itayo mo yung tao. Turuan mo ng tama. Tingnan mo sabi ng Diyos, yun ang templo. Paano sinisira ang templo? Ayun, nakasulat din dyan, kapatid na Erning. Ano po yung nakasulat 17. dyan? Yeah. 17, di ba? Yeah. Sabi niya, if anyone destroys the temple of God, paano dinidestroy yun? Corrupting it with false doctrine. So, kung yung templo ng Diyos ng mga tao, nasisira pagka-corrupted doctrine ang itinuro, paano naman maitatayo yon, kapatid na Erning? O di baliktarin mo yon, anong doctrine ang ituturo mo? Ituro natin yung true doctrine. Hindi yung corrupted. Hindi yung corrupted, hindi yung false doctrine. Sino ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan?
Ang Panginoong Yahushua, HaMashiach. Turo nyo yan. Hindi po ako yan. Kaya tawagin nating tagapamahalang pangkalahatan ay ang Panginoong Yahushua HaMashiach o ang Panginoong Yahushua Kristo. Siya ang tawagin nating tagapamahalang pangkalahatan. Huwag na yung tao na nariyan na binigyan pa natin doon sa malaking tinayo nilang building na sabi nila hindi daw anya gagamitin yun sa anumang makakaupindi sa pananampalataya. Tapos may mga Diyos-Diyosan na nagko-concert doon, di Yeah. ba? Kung ano-ano palabas meron doon. Oh. Tapos meron pang nakalagay doon, BBIP. Sino kaya yun? Very, very May important ng person. BBIP. Anong gagawin ng Panginoon Diyos sa ganyang uring mga mangangaral, kapatid na Jeriel? Winawasak ang templo o mga tagasunod ng Kristo. Ang sabi, God will destroy the destroyer. Oh, sabihin nyo sa amin kung hindi nasira yung nagturo na siya ang tagapamahalang pangkalahatan. Di ba siya nasira? Tignan nyo ang nangyari. Ha? Yan nga yung isang katanungan eh. Sabi nga kapag ka ang pumupuna sa inyo, kaiinisan nyo lang. Sabi nga, maaasar lang kayo. Dahil tiniwalang lang kayo eh. Kaya kayo, mga rebelde kayo. Hindi. Hindi pagre-rebelde ito. Ito ang pag-aayag ng nakasulat. Kaya na nakasulat eh. Sabi ng Diyos, if anyone destroys the temple of God, corrupting it with false doctrine, God will destroy the destroyer. Kasi dinestroy mo yung na-destroy ako eh. Ikaw kapatid na Hernie, na-destroy ka ba? Ha? Yung bang paniniwala mo, medyo nasira? Oo, nung paniwalaan mo na ang ang susundan mo yung leader ng iglesia, di ba? Doon ka magpapasakop. Oh, magpasakop tayo sa Diyos. Doon ka makikipagkaisa, magiging one with ka sa Kanya. Ano pa sa Sir, san mo man kami isugo? Oo, susunod kami. Uwi natin ang lelong natin, sabi nga. Huwag naman nating, yung mga nagsasalitang yun, huwag nyo naman bulahin kami. Ang totoo, namimili rin kayo ng suguan nyo eh. Ano kay destino sila sa North Korea? They will not follow him. Hindi nga, sabi nga, yung iba eh. Pagka nakadistino doon, meron nga dyan, kilala tayo eh. Di ba? Nadistino doon sa bandang ayaw niya eh. Ang ginawa eh, naglasing eh. Para wag madestino ron. Para maalis doon eh. Sabi nung tagapangasiwa sa kanya, Oy, sige pa, uminom ka pa hanggang gusto mo. Di ba? Hindi kita isusumbong. Diyan ka, hanggang mamatay ka, diyan ka nakadistino. Nagpapaulat yan. Breaking just the icebreaker lang yan. Huwag kayong magdaramdam ha. Totoo naman yan, experience namin yan. Tsaka mga kakilala namin yung mga ministro na yun eh. Ang totoo, yung marami dyan sa inyo, nakikipag-usap sa amin, tinatanong nyo kami. Sabi nga, para nag-cheer pa yung iba. Nag-cheer. Hindi, ang layunin natin dito, kasi sabi nyo, totoo yung tinuturo nyo eh. Yan ang sinasabi nyo sa mga tao eh. Kayo lang ang tunay na iglesia, kayo lang nakakaalam ng katotohanan. O hindi sagot eh. Sabi nyo pa, hindi nyo dinadagdagan, hindi nyo binabawasan na nakasulat sa Biblia. O eto tanong, bakit yung tali naging tala? Bakit yung whatever naging whomever? Bakit yung tagapamahalang lahat ng binigyan ng kapamahalaan, hindi na si Yahushua, iba na? Yan ang mga tanong. Pakisagot, hindi ho ba? Napakasarap sagutin yan eh. Napakasarap na itong balitaktakan kapag kayong, sabi nga eh, may pumupuna sa doktrina mo, lalong nagiging maliwanag yan kapag nasasagot nyo ng tama. Ano po ba ang bilin ni Apostol Pablo kay Timoteo, kapatid na Erning? Aba, maging dun sa sulat ni Pedro, dapat ay maging handa kayo sa pagsagot sa tungkol sa mga tanong tungkol sa inyong pag-asa. Kaya dapat ay nakahandang sumagot sa mga katanungan. Diba? Kami, tanungin nyo kami ng tanong eh. Hindi ang ginagawa nyo, ano yung ang ginagawa ng mga ministro dyan, yung Ad hominem. ad hominem.
yung personal natin ang babanggitin eh. Alam nyo, kung personal ng isang tao babanggitin nyo, lahat tayo may fault. Kahit yung pinuno nyo yan, may fault yan eh. Lahat tayo nagkasala eh. Isa lang naman ang taong walang kasalanan na nababasa natin nakasulat sa Biblia eh. Lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo nagkasala, lahat tayo may maling ginawa, di ba? Kaya wag yung fault ang hanapin natin. Doctrinal, doon tayo mag-usap, doon tayo mag-argumento. Ito, katulad nito. Oh, na-destroy ba o hindi na-destroy? Sige nga, sagutin na natin yan. Na-destroy ba yung destroyer o hindi? Yung mga tagapakinig natin ang makapagsasabi niyan, kapatid na Jeriel. Yeah. Destroy. Napaka-interesting po ng ating napag-usapan at umabot na ho tayo sa ating sa lundo ng ating podcasting. Ano po? Pero ang na-observe ko lang po, Brother Jeriel, maganda ho yung audio sound nyo. Mukhang meron na kayong bagong setup dyan. Oo, kasi pagagandahin natin ang ating at hindi lang yan, marami tayong pag-uusapan sa programang ito. Hindi lamang ito biblical lang, yung mga tanong sa buhay, kaya nga ang mga Bereano, pala tanong yan eh. Di ba? Kaya Maganda yun po yung nabanggit nyo na ang ating pong podcasting, tayo po ay mag-uusap ng iba-ibang topics na tama. ito po, meron po tayong tinatawag na disclaimer. Sasabihin po natin sa mga tagapakinig, ito po ay aming opinion lang at base sa aming karanasan at kaalaman. Kasi baka mamaya pa nagsabi tayo, mag-invest kayo sa Bitcoin tapos naubos ang pera niyo sa invest. Sisihin niyo kami, hindi. Kaya sabi lang namin, ito po ay mga suggestion lang. Kaya ang mga pag-uusapan natin ay magiging malawak, iba-iba. Meron tayong pag-uusapan na sa sports, professional sports, college sports, high school sports. Meron tayong pag-uusapan na tungkol sa mga batas dahil si Brother Erning po siya po ay bihasa sa mga bagay na nauukol diyan sa Yung mga judicial. experience sa korte, di ba? Yan. Eh, Ako oo. naman ang aking experience po ay sa elektrisidad, sa mga enerhiya. So meron po tayong mga mai-contribute. Si Brother Jeriel, marami siyang alam tungkol sa hindi ho yung pagtitinda ng kaldero. Hindi totoo Well, yun. kakala nila yun lang yung trabaho ko eh. Hindi, Ano lang yun, side lang yun, sideline. Pero Oo. mababanggit nyo yung mga hobbies like yung RVing, di ba? Yung pagbibuild ng mga bagay-bagay from nothing. Ano po? Ang mga experience natin, masashare natin na yung maraming tao sabihin na, pwede pala yun. Pwede pala ako mag-build ng ganun. Ano po? Yung, halimbawa, yung naisip nyo na yung trailer o flatbed, pwede nyo gawin parang camper. Yeah. Papakita ho natin yan, yung inyong disenyo. Pero again, no, meron tayong disclaimer na, oy, ano lang to. Baka mamaya sisihin nyo kami. Nagiba yung aming trailer. So ano kami dyan, out kami dyan. Basta sa amin, magkikwento lang kami. Kwentuhan lang, katuwaan, ano po. At saka para masaya. Halimbawa, ano yung mga magagandang bagay na magagawa natin para makatulong tayo sa kapwa o sa halimbawa yung nabanggit po kanina kay Brother Erning yung iba tumutulong sa mga homeless, yung iba tumutulong sa mga animal shelter, ano po. So Yeah. marami po tayong mga topics na magiging parang usual. Alam niyo po yung pag nag-imbita kayo ng kaibigan, sabi niyo magkape kayo, magkape tayo, tapos magkikwentuhan lang, parang ganoon, di ba? Pero meron laging moral lesson, ano po. Hindi mawawala po yung ating basehan na yung mga nakasulat sa scriptures. At saka, tama po bang banggitin ko na eventually, magta-transition po tayo sa English language. Ano po? Yes. Kasi podcast po natin ay magiging parang hindi naman sabihin natin universal, but yung kasi ang lingwahe na naiintindihan ng maraming tao, ano po. Exactly. Kaya And then translation on the bottom or what they call subtitle, ano po. title or captions.
So you can actually most Filipinos actually are our audience, you know. Most Filipinos, majority of Filipinos who speaks English, they do understand English. We Tama do po yan. speak the way the Americans do Mhm. because that's not our native tongue, our native language. Our native language is still Tagalog, Filipino. Yeah. So, but we will try our very best to cater the information or our experiences, religious experiences, personal experiences, happy experiences with the people of the world. There is nothing wrong with that. And you know po, we have to talk about another thing po about actually that will be the lesson this coming Saturday and Sunday, kapatid na Erning. Tonight I will send it to you or before the end of this day. It's about the Christmas. Ayan kasi, hindi ba? Dahil nung tayo, parang allergic tayo dun sa Christmas eh, di ba? Di ba? Parang yung pagtuturo sa atin, masamang-masama yung Christmas na yun eh. Pero ang totoo, sabi nga eh, si kapatid na Henry may experience dyan eh. Pinuna siya nung katrabaho niya eh. Sabi ni ano yung sabi mo kapatid na Henry? Kwento mo ngayon bago tayo magtapos. Sige po. Sabi nung ang kasama ko nun sa trabaho, sa Meralco, nung nando pa ako sa Pilipinas, ano po, sinabihan niya ako, sabi, ikaw tumatanggap ka ng Christmas bonus, hindi ka naman naniniwala sa Pasko. Ang sagot ko, hindi, naniniwala ako sa Pasko. Araw-araw sa amin Pasko, kaya tatanggapin ko yung Christmas bonus na yon. Sabi nung kasama ko sa trabaho, mapilit siya eh. Dapat yan, yung bonus mo, huwag mong tanggapin, pamigay mo na sa iba. Sabi ko, hindi sayang din yun. Basta ako naniniwala ako sa Pasko, 365 days a year. Oo. Oh, Kasi, they nakita uli kami after I would say mga 32 years. Ano? Mhm. Dahil nandito na siya sa Canada. At tumira siya rin sa Texas. So, sabi ko sa kanya, ikaw yung nagsabi sa akin dati, noong 1991. Sinabihan mo ako, wag ko raw tanggapin yung Christmas bonus sa Meralco dahil hindi naman ako naniniwala sa Pasko. Tapos, hindi ako ba yun? Ikaw yun. Pero sabi ko sa kanya, alam mo, tama ka. Dapat sinoli ko yun dahil di naman ako naniniwala sa Pasko, di ba? yun, Anyway, yun ang pero yung tama nga yun ang sagot mo eh. Yung, naniniwala ba tayong ipinanganak ang Kristo, kapatid na Erning, kapatid na Henry? Siyempre, naniniwala Kaya tayo. sa pag-aaralan natin sa Sabado at Linggo, kailan siya Yeah. pinanganak, ano yung pagkakapanganak niya, ano nakita nung pinanganak siya, ano yung mga yun, na yun ba ay incorporated dito sa sinasabi nitong mga nagse-celebrate ng Pasko ngayon, na nagsasabi na December 25 daw yun nung mangyari yun? mm. Alamin Yan ang natin yun. tatalakayan natin. At saka po, isisingit ko na rin, plugging na to, no? Sa Netflix, mayroong palabas, ang title po ng palabas, Mary. Mary. Tungkol po sa ina ng ating Panginoon. Maganda po, napanood ko, hindi siya yung, minsan sabi natin yung, hindi parang na-twist yung storya. Alam natin na may mga dinagdag, parang tawag doon ni embellishment, Aha. para lang gumanda yung storya, pero wala ko yung mapapansin na parang, totally lumabag doon sa sa storyline doon sa Biblia. Kaya maganda mapanood nyo rin 'yon. Mary. Ang ano po ron, ang isa sa mga artista po ay si Anthony Hopkins. Siya yung gumanap na Herodes. Yata yan, napanood ko yata yan. Yan Maganda yung ho yan. Bago lang ho yan, 2024 sa Netflix. kasaysayan niya yan nung para alam mo kasi may twist dyan eh. Yung parang pinakikita ng Iglesia Katolika, parang Katoliko eh, di ba? Na merong kumbento na nagsilbi sa templo si Maria. Di ba yan yun? Parang ganun ho eh. Parang pinadala siya ng magulang niya doon sa Templo. temple para mag-serve. Dahil yun daw ang pangako ng nanay niya Oo. sa anghel. Mabigyan siya ng anak at pag pinanganak yung anak niya ay magsisilbi sa templo. Pero anyway,
Maganda po. Marami po tayong mga topics na naka-line up sa mga susunod po nating pagkikita. At Oh, by the way, thank you po dun sa sponsors po na nag-provide sa atin itong ating mga podcasting equipment. Ano po? oo nga, nagpapasalamat kami din Maraming sa salamat po sa inyo. yung mga nag-sponsor. Thank you po sa inyong pagsuporta sa programang ito. Yan. Kami pong inihiling sa inyo. Sige po, ipalaganap ninyo na may programang ganito. Kayo po ay pwede ring sumulat sa amin, sabihin niyo kung ano gusto niyong topic na pag-usapan natin. Pwede tayo mag-political topic, pero hindi ibig sabihin tama kami, di ba? Hindi namin sabihin, ito gawin niyo, ito tama, hindi. Tignan ninyo ang lahat ng punto na maaari natin. Kahit sa pang-religion, ito, katulad nito, itong talatang iniiwan natin na yan. Yan na po ang huling talata, kapatid na Erning. Yeah, huli na yan. Yeah. Ayan, Sa nakikita. Diba? sa madaling Tayo- sabi, yung ating paksa, yung tema ay make disciples of all the nations. Para Mhm. maging disipulo ng Kristo ang lahat ng tao, ang dapat na sundin ay ang Kristo, hindi ang Tama. kung sino-sinong religious leaders. Ano po? Yan po ang buod ng ating pinag-aralan. At umaasa kami na ito po ay nakatulong sa atin, spiritually po at biblically ay natuto tayo, at umaasa kami na patuloy ho kayong susubaybay sa ating gagawing mga pagpapahayag sa darating na panahon. Kapatid na Jeriel at Ka-Henry, tayo po'y mananalangin. Bago tayo magtapos, ay doon sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo, hindi kami kaaway, Kung kami man ay passionate din sa aming pagsasalita, hindi para igupo kayo, kundi para, mag-isip tayo, bago tayo mangaral, baka tayo mahulog dito sa sinasabi ng talatang ito, na nakokorrupt natin ng maling doktrina ang mga templo ng Diyos. Kaya mahalaga na tayo ay maging maingat sa ating ipinapahayag sa tao pagdating sa pangrelihiyon. Mananalangin po muna tayo. Ama naming Yahuwah, our Father Yahuwah, thank you so much for giving us this opportunity to listen, read your instructions. What we can read from the scriptures is really true. This is what you want people to know. We are your temple. Every human being is your temple. And you don't want anybody to ruin or to destroy the temple or the people whom you have created by corrupting them with false doctrine. So we are asking you, Father, to please continue to send us the Holy Spirit that we will be guided in the preaching of your words. Whenever we are sharing your instructions to people, your words will be the ones that will come to their ears and be embedded deep into their minds, into their hearts of every human being. And they will understand what your plan is all about and how to follow and praise your holy name. Sorry, Father, for all the wrongs that we have done. We pray for all the people of the world. We pray for every leader of every country. And we pray for every leader of every religious organization, that they too will understand fully well your instructions, that they will not take it for their own advantage, but for the advantage of you, because you will be known to all humanity. We firmly believe, Father, that you have heard our pleadings. You have pardoned us of the sins that we have done. For all of this, we are asking in the name of your Son, our Lord and Redeemer, Yahushua HaMashiach. Amen. Well, kapatid na Erning, kapatid na Henry. Good night po. Good night Good po sa night, ating good mga night. listeners. Thank you po sa inyo. Thank you Good night. po.